Madam. Madam Ivan. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, iba ang title na nasa thumbnail. Kasi alam ko yung ano nyo, gusto nyo yung laging may info kasi. Ang title is, bakit lagi na lang akong may kaaway na BNP or Bayot? Diba? Kasi may nag-comment na lang, yung, kailan ba to? Basta yung isang vlog ko, parang may isang nag-comment na, baka daw ako yung may problema. Kasi lagi na lang ako may problema. Kaaway ko daw si Polita, naging kaaway ko si Isla, naging kaaway ko si Aye. Well, totoo din naman na nagkakaroon ng tampuhan paminsan-minsan. Just that, siguro sa vlog ko, mag-transparent ako, mag-vocal kami, sabihin na ay nagkagalit kami or nagkatampuhan, pero it doesn't mean naman na ako lang yon. Actually, lahat naman kami nagkakatampuhan. Si Aye, si Andrew, or I mean, ano na, hindi lang namin na-mention sa mga vlog. And, siguro hindi naman na kailangan din. Minsan lang sa vlog ko, oo, nag-i-ka talaga nila kasi comfortable sila sa akin. Lalo na kami ni Aye, pag hindi kami nagpapansinan ni Aye, mga one day, usually one day lang. Pinakamatagal na namin ni Aye last time yung 2 days, hindi kami nagtikahan. Pero it doesn't mean naman na sobrang lalim ng ano. May mga ganong baklaan moment lang kami na minsan hindi kami nagpapansinan. And that's okay. Kung iniisip ng iba na baka ako yung may problema, okay lang din naman. Ganun talaga. Pero I'm sure, hindi lang ako yung ano, kami lahat, minsan nagkakabardahan talaga kami. So, yung iba, iniisip din si Limuel, baka magkakagalit kami kasi hindi nyo nakikita si Limuel. Well, hindi po kami magkakagalit si Limuel. Actually, lagi kami magkasama ni Limuel. That, may mga pinagkakabalahan ka ngayon. And I'm so happy for Limuel kasi nakita namin na he's happy now and he's doing well. Dahil si Limuel ngayon ay isa ng kapitagang LA Secretary ng kanilang barangay. So happy for Lindsay. So medyo busy siya every day sa barangay nila. Tapos aside from that, si Limuel ay nagtuturo sa mga kabataan sa choir kasi alam niyo namang yun ang passion talaga ni Limuel. So, hindi totoo na magkakagalit kami. May time na, most of the time actually, andito si Limuel. Mumibisita ka dito sa amin, lumalabas kami, kumakain. Basta yun, ang masasabi ko lang, antayin nyo lang ang grand comeback ni Lindsay. Kasi huwag natin siyang i-pressure na mag-vlog ulit, do things na hindi pa ready. Kasi for sure in time, when he's ready and talagang kaya niya na, he will be back. And yeah, abang-abang lang tayo. But anyway, umang for that title, wala po akong mga kagalit talaga. Tinitlean ko lang, napansin ko, bababa ng views ulit. Totohanan na to. Manoorin nyo yung nagpalaro ako sa mga Bayot. Dito din yun. Kasi mag-i-sponsor daw si Clan Kyle ng 5,000 pesos! Pasabog ka, friend. Sinabi ko na, binood ko na, para wala nang atrasan to. Sayang ang 5,000, pampalaro din natin yan. But anyway, yun na nga, nakawin na tayo dito sa Cavite. And sobrang happy ako na kahit saglit lang kami magkakasama nila, mama, papa, at ang kapatid, nakapag-spend ako ng time with them. And yeah, ang saya rin ng Baguio na yun. Nakakapagod pero feeling ko isa sa magiging core memory ko pagdating sa family namin. Kasi grabe yung energy ni Mama. Pagod na kami ni Mama, laban pa din. Hindi ko kinakaya. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha yung ganong klaseng energy. But anyway, namili ako kasi naka-3 days nilang SM ngayon. So, bumili ako ng unan dahil alam nyo naman na sobrang hirap akong matulog, guys. Lately ko lang found out, basta nalaman, may vertigo pala ako. Kasi once na nakahiga ako, feeling ko umiikot yung mundo. Konting galaw lang, malingkot-ingkot lang, umiikot yung mundo ko. Eh sabi ng doktor na kakilala ko, vertigo, although hindi ko pa talaga napapatel. Kasi babalik pa ako din sa cardiologist ko kasi feeling ko kailangan ko ng mag-iba ng gamot. Kasi feeling ko din namamanang ang kamay ko dahil sa amlo. Although, sabi rin ng friend ko, normal side effect yun ng amlodipine. Anyway, yun nga, dahil may vertigo tayo, bumili ako ng unan. Kasi yung unan ko dito medyo kulang na. Kasi si Joven, dito nag-i-stay. Minsan si GM, also known as Emma. So, dito sila natutulog sa akin. So, kulang na yung unan ko. Sabi ko, bili ako ng bago. So, bumili ako ng dalawa kasi naka-sale ka.
At the same time guys, sobrang importante sa akin ng tulog. Gusto ko ng comfortable yung unan ko. Ito, ang ganda ng unan na to. Naka-feel to, parang yung dalawa is 800 na lang. Pero sobrang lambot nito guys, sobrang comfy. Actually, meron akong gustong bilhin na unan, kaya lang ang mahal magkano, 1,200. Itong peraso lang. Sabi ko, next time na lang. For now, this will make do. Feeling ko naman magiging okay na yung tulog ko nito. Hirap na hirap talaga ako matulog guys. Alam niyo ba, trivia lang, kapag andito ang mga bayot at alam nila na kwarto na ako, sa napakaliit kong kwarto, kapag nakasara na yung kwarto ko at nag-start na akong matulog or magpaantok, bawal na nila akong patokin, bawal na akong anything not unless it is life and death. That's going on. I mean, alam niyo yon. So, kapag ganyan, bawal. Pero kung sobrang emergency, doon lang ako pwedeng tingin. Kasi hirap ako matulog. Kunyari na-feel ko na yung antok, kailangan mag-grab ko na yung opportunity na yan. Kasi hirap talaga ako matulog. Although lately, nag-i-sleep well ako, kaya medyo nakakatulog din ako. Pero ayoko kasing maging dependent sa mga gamot or pampatulog, kagaya ng melatonin. So, as much as possible, if pwede namang I can sleep on my own. So yun. Anyway, wala si Joven. Hindi ko alam kung saan si Joven kasi kakauwi ko lang. After ko mag-jogging, dumiretso ko ako ng SM. Kasi naalala ko na kasi nga ang SM ngayon. So bumili ako ng belt bag. Dahil itong belt bag na ginagamit ko ay actually malapit na itong mag-ira talaga. Nabili ko ito sa sa Thailand. At ang mura lang nito guys parang 50 or 100 pesos lang po. Kasi pang lang to, pang basa-basaan. So, lagayan mo ng mga gamit mo pag naglalabas ka. So, finally, makakapagpalit na ako ng belt bag dahil kailangan ko pa rin magdala ng phone, just in case of emergency, and then mga card. So, meron kong lagayan. Card, wallet, earphone. Yun lang naman importante ko. Susi. So, bumili ako nito. Bumili rin ako ng lipstick. Bumili ako ng BLK kasi naalala ko si Ate Rizal. Si Ate Rizal ang nag-suggest sa akin nito. Meron ako nito dati kaya lang nawala or nasira ba? Parang nasira. So, sabi ko gusto ko bumili ulit ng BLK kasi maganda ka actually. Si Ate Rizal ang nag-suggest nito. So, I love it. And then, yun. Bumili rin ako ng sapato dahil trivia lang. Nung nasa Palawan kami, doon ako nag-start na jogging. Doon ako nag-start na maging health conscious. That time, nung wala kasi akong sapatos, yung sapatos doon na binigay sa akin ni Mark Lloyd, unfortunately, patira na ko kasi ang tagal kong hindi nagamit. At the same time, medyo lumiit na. Hindi ko alam kung lumaki ba yung tiyan ko or medyo nag-ring yung sapatos. I don't know. Pero yun nga, medyo masakit lang sa paa. So pag nag-running ako, hindi na ako comfortable. So yeah, bumili ako ng sapatos. Mura lang to guys, 500 pesos. Kasi, that time, dalawa kami ni Dinky. Tayo ko naman bumili ng para lang sa sarili ko. Sinadjust ni Dinky, dito na lang tayo, may mura dito. So, binilhan ko na siya. Tingin na kami. 500 something lang yata. Basta class A lang kasi ito. Pero, it served its purpose naman. Naka-ROI na ako nito. Mag-1 month na akong nag-running. Actually, mahigit 1 month na pala. And, kung nakita niyo yung progress ko sa aking everyday walking or jogging, ito yon. Nakita niyo yung mga hindi solid blue, yan yung mga time na hindi ako naka 10,000 steps. Pero yung blue na blue, yan yung mga time na more than 10,000 steps. Pag hindi ako naka 10K, kasi kailangan natin mag-rest pa din. So ang ginagawa ko, binabawi ko sa ibang araw. Kasi sabi naman ng friends ko, kailangan ko pa rin ipahinga ang katawan ko kasi lahat naman ng bagay, I think kailangan in moderation talaga. So kahit pag-jogging or walking, so kailangan kalma-kalma lang. So nakabili ako ng sapato. Naka-sale sila. Bumili ako ng isang pink na Adidas. Naka-sale. I'm so happy. And then bumili rin ako ng isang jump. Kasi palit-palit. Kailangan ko magpalit-palit ng sapato. Pahinga. Ito naman, color blue. Jump ang tatak. So gusto ko sana ng pila, kaya lang wala akong tinry ko talaga yung magiging comfortable talaga yung paa ko. So bumili ako ng dalawa kasi para may pamalit-palit, para hindi naman sobrang baho na. Pero okay lang, kasi naka-sale naman ka. I'm so happy na nakatipid ako. Hindi to lang na, bumili na rin ako ng sapatos. Kasi, talaga, sobrang importante. May nabasa akong quote na parang tayong mga tao, sobrang obsessed tayo sa napakaraming bagay.
minsan napo-forget natin, natitake for granted natin yung health natin, na pag nagkaroon na tayo ng problema sa health natin, dun na natin ma-realize na hindi na ma-matter lahat. Kasi once you have a health problem, doon na lang mapapokot ng sarili. Kahit ako pag nakahiga na ako, tapos naalala ko na naman na high blood na ako, ganyan. So parang, yung utak ko parang nakatuon na lang doon. Hindi na naging healthy. So ako, kung kayo ay wala pang mga ninanamnam sa katawan, if you're still healthy and pwede namang magbago ang inyong mga lifestyle, gawin nyo na as much as possible. Huwag na kayong gumaya sa akin na inailangan ko pang humantong sa pagiging high blood bago ako umiwas sa mga bawal, gaya ng tumang drinking, pagkain ng maaalat. Although I'm not saying na hindi na umiinom. Umiinom ako once in a while, pero parang once in a month, twice a month. At hindi naman hindi na gaya dati ng OA ako mag-inom, alcoholic, borderline. So, huwag na kayong umabot na ganun. Huwag na kayong mag-stop drinking. Ako nga hindi na kayo stop drinking. I'm proud of myself. Parang ito yung bagay na permanente ko nang gagawin. Hindi ito kagaya ng milk na pag naisip ko kagaya ng coffee. Ay, ayoko na mag-coffee. Okay lang. Wala mang anong impact sa akin. Pero itong pagiging health conscious ko, this is something na I would do hanggang mabubuhay ako. Hindi na ako babalik na dati kasi health na kasi ito. Once na pinabayaan ko ang sarili ko, matitagpay tayo. So, yan. I have to do this religiously and hindi pwedeng, tingin lang. Gaya ng iba, parang nagka-comment na, hindi. Ano lang yun, okay lang yun si Ivan. Babalik ulit yan sa pagiging walwal or no. Hindi ko naman kayong ino-convince, pero happy ako sa progress ko. At happy ako sa sapatos na to. Very comfy ka. Tapos very third. Pili ko makatakbo ko ng maayos. Although hindi naman ako yung takbong-takbo. Takbo, mahabang lakad. Konting takbo, mahabang lakad. Ganun yung ko. Currently, their progress. And I can't wait na makapag-join kami ng Mother Ethan ng marathon. Yun na namin kumali ng 10K marathon one of that day. So yun ang goal natin. But anyway, going back to the title, wala akong kaaway. Ay, nagkakaroon naman ng katampuhan kaaway, pero nare-resolve din naman. At hindi lang nakikita lahat ng mga bayon kasi sobrang busy. Oy, like nyo pala ang picture ni Tata, Cavite, tuloy mo ng Cavite. May pageant na siya yan ngayon. Kaya pagpunta ko ata today, kasi magpapalaro dapat ako, kaya lang sobrang busy ni Bakla. So, naiintindihan ka naman. But anyway, hanggang dito na lang muna ang vlog na to. Sobrang dami kaya ang energy. Inuuhaw na ako. Anyway, maraming salamat sa panonood and I hope na nag-enjoy kayo sa vlog na to. Magkita-kita tayo on my next vlog tomorrow. Bye! Hi! Maraming salamat sa panonood ng video na to. At kung natuwa ka, please don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na rin kayo para bongga na! Yun lang.